At wala pa po akong na-enkwentro na mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte. Pero laman po nung nakalipas na linggo, sa lahat ng ating periodiko at balita, ay yung naging explosive na revelasyon itong si retired Colonel Garma na dating chairman ng PCSO na di umano ay merong isang payment scheme para sa kapulisan na magbibigay ng reward para doon sa papatay sa mga drug personalities. Pag-usapan po natin yan. Well, unang-una, no? Ano ba yung mga non-negotiable natin? Ang mga non-negotiable natin, lahat tayo bilang mga tao ay merong karapatan. At ang pinaka-importanting karapatan ay ang karapatang mabuhay. In fact, yung karapatang mabuhay, yan po yung karapatan na tinatawag na non-derogable. Wala pong estado na po pwede magpalusot, na wala silang obligasyon na protektahan at itaguyod ang karapatang mabuhay. So, yan po ang number one non-negotiable natin. Pangalawa, dahil meron pong karapatan, binibigyan din ng estado ng obligasyon. Anong obligasyon ng estado kapag ang karapatang mabuhay ay malabag? Well, unang-una po, dapat bigyan ng mabilisang remedyo sang-ayos sa batas na lokal ang biktima. At yan po ay yung obligasyon nga na imbestigahan, litisin at parusahan ang pumatay. Now, kapag sinabi natin yan ang obligasyon ng estado, sino ang gaganap sa ganyang obligasyon? Well, syempre ho, ang obligasyon ng pag-iimbestiga ay obligasyon ng kapulisan. Ang obligasyon ng paglitisin ay mga piskal at ng hukuman dahil sila nagbibista at sila magdedesisyon kung nagkasala o hindi ang nasasakdal. At yung obligasyon na parusahan ay yung ating mga kulungan. At tayong mga mamamayan, tayo'y kabahagi din ng tinatawag na Pillars of Criminal Justice System dahil tayo dapat, alam natin ang karapatan natin at dapat tayo nagsisiguro na yung mga pillars ng criminal justice system ay gumagana. Now, having said kung ano yung mga non-negotiable natin, ano tingin ko dito sa naging revelasyon ni Garma? Well, unang-una, bilang isang abogado wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po o isang testimonya na isang testigo na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong na tanungin si Garma dun sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan na kahit anong katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga periodiko at naging first story sa lahat ng broadcast media outfits natin, wala pa pong napapatunayan yan. Yan po ngayon ay hearsay. Now, ano bang masasabi ko na ang nag-iimbestiga dito sa EJK ay ang Quad Committee? Well, alam niyo naman, di ako masyado fan ng Quad Committee na yan, no? Pero meron po akong dahilan. At yan po ay dahil sa desisyon nga ng ating Korte Suprema, no? Doon sa kaso ng, ang dami po niyan, Pegson versus Executive Secretary versus Senate Blue Ribbon Committee, Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung pinaka-latest po, no? Yung Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Lahat po yan, consistent ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang mga kongresista at senador, ang kanilang kapangyarihang mag-imbestiga, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, ay para lamang sa in aid of legislation. Dapat dun sa binubuong mga batas. At kapag ang kanilang dahilan ay gaya ng sinabi ng Quad Committee, kailan lamang na in aid of prosecution, hindi po tama yan. Dahil ang prosecution po ay trabaho ng ehekutibo. Yan nga po yung sabi talaga ng Korte Suprema dun sa Bengzon, na kapag ang ginagawa ng hukuman ay maglitis sa posibleng paglabag sa isang batas na kriminal, yan po ay overstepping the boundaries. Ibig sabihin, wala na po yan sa jurisdiction ng Kongreso. Dapat ang gumagawa niyan, mga piskal, at dapat ang paglilitis ay nasa hukuman. Bakit ba humiganyang prinsipyo? Ano naman ngayon? Halal naman ng taong bayan yan. Bakit hindi po pwedeng mag-investigate din ng Kongreso sa mga bagay-bagay na po pwedeng maging dahilan na mapatawan ng
pagkakakulong na parusa ang kahit sinong iniimbestiga? Well, ang dahilan po ay dahil sa hukuman, meron po tayong mga um, uh, rules na dapat sundin. No? Pangunahin na dyan yung rules of evidence. Na gaya ng aking sinabi, no, yung testimonya ni Garma, wala pong ibig sabihin pa yan kung sa hukuman yan. Kinakailangan merong cross-examination. Bukod pa dyan, meron din mga bagay-bagay ng credibility ng witness. Yung tao ba na self-confess na drug personality gaya ni Kerwin Espinosa, yan ba'y dapat paniwalaan? So yan po ay talagang bihasa ang mga abogado at mga mahistrado na ina-appoint sa hukuman. Kaya nga po meron tayong minimum number of years of practice required bago ikaw ay maging isang wes para sigurado na bihasa ka sa law on evidence. So, ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng Kamara dyan sa Quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Pero, ang nangyayari tuloy, dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang mga Duterte, para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil kung talagang ang interest nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. Dahil kahit anong headline ang magre-resulta o magiging resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso, hindi po yan dahilan para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Kinakailangan idaan pa rin po yan sa tamang proseso, sa preliminary investigation, sa harap ng piskalya at sa pagdinig ng hukuman. At matapos mapresenta ang ebidensya ng Estado na siyang tumatayong complainant at ng akusado, magkakaroon ng desisyon ang isang hukom. Now, so paano natin ngayon tatanggapin o paano dapat nating anong tingin natin dapat dyan sa nangyayaring investigasyon sa Quad? Well, talagang yan po ay politika. Yan nga po ay dapat, ay talagang intensyon niya ay durugin ang mga Duterte. Pero ang problema dyan, dahil ginawa nilang politika ang pagpapatupad at pagtataguyod ng karapatang pantao, nandyan yung katotohanan na as a matter of politics, 88% po ng Pulse Asia survey ay nagpapakita na 88% ng ating mga taumbayan ay aprobado ang war on drugs ng ating Presidente Duterte. In fact, kinikilala siya na ang pinaka-importante niyang nagawa ay itong war on drugs. Hindi ko sinasabi na palibasa accepted ng tao, tama na yan. In fact, ako po bilang matagal nang nagtataguyod ng karapatang pantao, talagang importante na lahat ng biktima ay mabigyan ng katarungan at lahat ng pumatay ay maimbestiga, malitis at maparusahan. At nagkaroon naman po tayo ng paglilitis na ganyan. Naalala niyo yung Kerwin, ano bang apelido niya? De Los Santos ata yun, no? At saka may dalawa pang kaso. Proud na proud si Pau Chief Acosta every time na sinasabi nila na wala raw prosecution dahil ang Pau 3 kasong napanalo at naparusahan ang mga pumatay. No? So meron naman po talagang remedyo at yan ay para sa ating hukuman na dinggin ang mga kasong ito. Now, balik tayo doon sa investigasyon ng Quad. Dahil pinulitika, kung akalain nila na magagalit ang taong bayan dahil sa mga naririnig nilang mga ebidensya, well, sa tingin ko po, kung totoo talaga at sa tingin ko naman totoo yung survey na yon, hindi mababahala ang taong bayan dahil 88% nagsabi na approve sila sa war on drugs. If at all, ito ngayon na magiging basehan kung bakit ang mga kababayan natin ikukumpira ngayon ng sitwasyon doon sa panahon ni Presidente Duterte. At wala pa po akong na-enkwentro na mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte.